Nagpakabit kami ng CCTV dito sa aming bahay. Sa kadahilanan gusto ko ma-monitor ang aking mother dito sa bahay. Pag nasa Manila ako, gusto ko nakikita ko siya dito. Meron akong nakita na hindi ko maipaliwanag na para siyang usok. Pagsasakalin niya na ang nanay ko. May lola sa Leyte na matagal na raw ginagambala ng isang elemento na kamakailan lang nakunan di umano ng CCTV camera. Magpipitong dekada nang nakatira sa bahay na ito sa Santa Fe sa Leyte ang pamilya ng 92 anyos na ngayon na si Lola Coring. Santa Maria, Eroisa Diyos, igampo mo kami yan magpakasasala. Yan na ka oras sa amon ikamatay. Amen. Dito lumaki ang kanyang 3 anak, pati na rin ang kanyang mga apo. Hindi lang daw masasayang alaala ang nabuo sa 4 na sulok ng bahay na ito. Pati na rin mga kakatuwang karanasan. Mike! Mike! Oh, bakit? Mike! May naririnig ako sa taas. Nakakatakot! Taas? Doon! Doon! Doon sa taas! Dali! Doon sa taas may naglalakad na nakatsinilas. Naririnig namin na bumababa ng hagdanan. Pero pag tinitingnan namin, wala naman tao. May nagdadabog dito sa loob namin ng parang nambabasag, ganun. Kaumaga naman, wala naman kahit isang nabasag na baso, wala. Hanggang ang mga anak ni Nanay Coring, isa-isa na ring nakapag-asawa at bumukod. Si Digna bumuo ng sariling pamilya dito sa Quezon City. Kaya para masubaybayan pa rin ang kanyang ina, nagpa-install si Digna ng mga CCTV camera sa kanilang bahay sa Santa Fe, Leyte. Gusto kong mamonitor yung mother ko kahit nasa bahay kami sa Quezon City. Nakikita ko siya dito everyday sa cellphone. Ito yung aming CCTV. Dito ko minomonitor ang nanay ko pag nasa Manila ako. Pero ang mister ni Digna na si Mike, iba ang nakikita sa CCTV monitor. Yung unang-una, nakatingin uli ako dyan sa monitor. Sa gitna siya ng sala. Tapos sumisilip dun, parang kung sa tao, parang sumisilip na gano'n sa kwarto. Siguro mga ilang seconds lang doon, lumabas na sa bintana, hindi na bumalik. Ito po yung CCTV namin. Dito po namin pinapanood yung nangyari kay nanay. Hanggang hapon nitong January 14, ang nagbakasyon sa Leyte na sina Digna at Mike na alarma nung naaktuhan na nila ang kakatuwang itim na usok na sinasabi nilang nanggagambala sa kanilang bahay. Nay, nakita niyo ba si Mike? Nay! Ay, Nay! Ano ba naman yan? Di ba sabi ko sa'yo mag-uunan ka lagi? Naghugas ako sa kusina ng mga plato. Tapos, pagbalik ko, humiga na ang nanay ko. Binigyan ko siya ng unan. Si Digna, dali-dali nang pumasok sa kwarto kasama ang kanyang mister. Pagbalik ko sa kwarto, nakatingin ako sa screen ng monitor. May nakita akong black na parang smoke. Pupunta sa kisame, then bababa. Kutob nila ang itim na usok, puntirya raw ang natutulog noong si Nanay Coring. Lumapit yung black na yon sa kanya para siyang sasakalin. Kaya ako'y tumakbo galing sa kwarto.
hindi nakikita ng mata ko. Balik uli ako sa monitor, doon ko lang nakikita. Yan! Usok ka dito! Usok ka dito! Yan! Nasa likod mo na! Ah! Gayunman, pilit nilang binugaw ang usok palayo. Kinuha ko yung tsinelas ng mother ko, ginampas-ampas ko siya. Lumayas ka! In Jesus name! In Jesus name, lumayas! Lumayas ka. Sabi ng asawa ko na, nandoon siya sa may paanan mo. In Jesus name, lumayas ka! Habang nakikipagbuno sa itim na usok, May naramdaman ako sa braso ko na mahapdi. hanggang ang itim na usok, biglang naglaho. Yung time na doon, pinapalo-palo niyan sa may paanan, doon lang talaga nawala. Bagamat hindi nakita ng mag-asawa ang usok, si Nanay Corinne na aninag daw ito nung ito'y lumapit sa kanya. Nakita ko na mayroon dito, parang matalas kuko niya. Tinatawagan ko si Jesus. Tulungan ako. Hanggang ikwinento ni Nanay Corinne na di umano matagal na siyang ginagambala ng kung anumang itim na itong nilalang. Mga alas 12 ng gabi, din maitim na kamay. Kasi nakikita ko ganyan dito ko. Aswang yun kasi natamaan niya ako eh. Dito ko nakita yung aking gasgas sa aking braso. Ang nanggagambalang nilalang, posibleng siya rin di umanong umatake noon sa kanilang Lola Clemencia. Naalala ko yung kwento ng nanay ko sa amin na nung maliliit pa sila, yung mother niya ay sinakal ng aswang. Ilang buwan lang daw matapos ang insidenteng yon, binawian ng buhay ang matanda, kaya natakot si Digna na baka maulit ito sa kanyang ina. Natakot ako na ganun ang mangyari, na hindi siya nakikita pero nakakapanakit. Hindi nangyari sa akin. Yan nangyari sa nanay ko. Hindi naman ako natatakot. Kasi sabi ko sa Panginoon, tulungan mo ako. Ang di umano kababalaghan sa tahanan ni Digna, mabilis na kumalat sa kanilang bayan sa Leyte. Sa palagay ko, parang masamang elemento. Yung nakita ko yung video niya, madilim, parang anino. Para mabigyan ng paliwanag ang mga kakatwang pangyayari sa bahay, nito lang Biyernes, binisita ito ng paranormal expert na si Jericho Ibanez. Ito po ang CCTV na ipapakita namin sa iyo. Ipinanood muna nila kay Jericho ang CCTV footage ng itim daw na usok na nakuha ng aatake raw sa matanda. Kasi ayoko magbig agad ng pinaka-concrete conclusion until such time na magkaroon tayo ng investigation. Una munang nilibot ni Jericho ang bahay gamit ang dowsing rod. May gusto siyang ituro dito eh. Diyan lang kayo. Kanina pa siya nag-i-X dito kung nakikita nyo. Maaaring may mga elemental beings bago pa kayo meron na dito nakatira. Pinakiramdaman niya kung meron nga bang elemento doon. Yung bad omen na yun, usually kasi symbol ito na either kalusugan ng tao o maapektuhan. Sinasabi niya sa akin na parang gusto niya nang umuwi sa kabila. Pero sinusukla ko lang yun na. Sabi ko, hindi pa. Dito pa kami. Malakas ka pa. Pero si Jericho, hindi kumbinsidong paranormal ang nakuhanan ng CCTV. Hindi siya cause ng mist na yun, hindi siya yung cause ng shadow beings na yun, kundi material factor which is yung mga insects or bugs na pwedeng dumapo dun sa lens na nahagip ng camera. Ayon naman sa isang eksperto, ang nakuhanan sa CCTV, hindi raw itim na usok, kundi galamay lang ng isang dumaang gagamba. Kung papansinin mo pa rin ulit yung movement, nandiyan yung legs, oh. Nung dumating siya, if this is a spirit, dapat may reaction yan eh. Wala eh. Ibig sabihin, it's not part of the scene or nung video. Typical sa mga mabibilis na gagamba yung biglang sprint. Most probably, baka dahil sumisigaw si ate at dahil lumapit siya na dito at may instance na merong
reflection yung gagamba or this insect na to hide. Kung ako lang yung tatanungin at sa experience ko sa camera, malaki yung possibility na itong instant na to, baka hindi lang yun yung bagay na akala natin. May tinatawag din tayong considered normal hallucinations. Kahit sasabihin natin na sa modern age na tayo, pero we like movies and TV series. Naniwala na sila agad na black evil na. So it looks like it's already part of yung cultural belief already. Pwede rin yung sinasabi niya na about insects. Pero sa sarili ko, sigurado pa rin ako na hindi siya insect. In the name of the Father, and of the Son, Father, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. and also with you. Minabuti na rin ng pamilya na pabasbasan ang kanilang tahanan. Sa sobrang busy, isa yun na aral na huwag kang kakalimot kay Lord. Kung ano man yung nagpupunta kay nanay, kung sakali answang man yun, huwag na siyang babalik-balik rito. The Lord is with thee. Ang unang response kailangan ay panalangin na nanggagaling sa puso. Kapag ang tao nabubuhay naman talaga sa grasya ng Diyos, mahirapan talagang siyang saktan ng demonyo. Pag may usok, may apoy. Sa kaso ng pamilya ni Digna, ang pang-apula nila laban sa kinatatakutan nilang itim na usok ang nag-aapula